Bago tayo magsimula ngayon, magpapasalamat muna ako dahil na-deliver na po ng Air 21 ang ating silver button. Kung saan man ako ngayon, dahil po yan sa suporta nyo. At maraming salamat din sa poong may kapal. Sa inyo po ako kumukuha ng lakas ng loob. At bumabangon ako everyday para maturuan kayo. Sobrang sama ng panahon dito sa amin. At katatapos lang ng malakas na ulan. Ito na rin ang last feature ng mga decal browns natin ng mga roosters dahil kinuha sila kanina, pati yung mga Rhode Island Reds natin na tinatago. Pero don't worry, may tinatago pa ako sa nursery station natin. Naglalagay agad kami dito ng panangga. Naglalagay kami ng gamot sa tubig at vitamins sa mga pinapakain namin sa kanila. This is to make sure na hindi po magkakasakit yung mga alagang manok natin. Magastos kasi kapag nagkasakit sila, lalong-lalo na kapag lumalala yung kanilang sakit. Dahil plain itong lupa ng ating manukan, meron po talagang mga stagnant water. Pero yung mga manok natin, pinipili nila yung mas malinis kumpara dun sa madumi. Dito sa manukan, 2 to 3 times a day kami naglilinis ng tubig at nagre-refill talaga ng fresh water. Twice a day naman kami nagbibigay ng pagkain sa ating mga alaga. Yung mga breeders natin ay nakajeta po yan. Dahil kapag sobrang taba ng ating mga breeders, sayang din po yung ating papakain sa kanila dahil magkakasapula sila at gagastos tayo sa vitamins dahil vitamins po ang gamot sa overfats. Bilang isang manok breeder, gusto kong ipaalam sa inyo na talagang very challenging mag-breed or magparami ng manok kapag umuulan. Dahil itong mga manok natin, kailangan mapabilis yung pangingitlog nila gamit po yung sunlight. Ang mga hens natin ay kailangan po ng sunlight para ma-stimulate yung ovaries at mag-release ng yolk. At dahil dyan, magsisimula agad ang proseso ng pangingitlog. Kailangan pong mabilad yung manok natin about 16 hours a day. Merong mga manuka na nagsasabi sa akin na hindi nangingitlog yung kanilang mga manok. Tinanong ko kung anong klase yung manuka nila. Sabi nila, ilalim po ng mga punong kahoy. Naaarawan ba yung kanilang mga manok? Sagot nila, hindi daw gaano. Base sa experience ko, nanghihina po yung manok natin kapag hindi naiinitan. Pero yung topic natin ngayon ay tag-ulan. So ano ba yung mapapayo ko para sa inyo? Kapag breeding yung pag-uusapan, yung ginagamit kong patuka dito is, syempre, meron na po yung pinaka-the best, no? Dalawang feeds na pinaka-the best, which is yung meron tayong Integra 4000 para sa mga breeders natin at Gallimax 21 ng Pilmico para sa ating mga breeders, no? BMEG and Pilmico. Yun yung pinaka-the best sa market ngayon. At syempre, hinaluan po natin ito ng vitamins, which is yung King's Vita Plus. Bakit nga ba King's Vita Plus? Dahil halos lahat ng hinahanap mong vitamina, no, para sa mga manok natin, andito na sa isang pakete lang. At hinaluan ko rin ito ng crack corn tsaka hammered corn. Nasira yung formulation, pero ginawa natin ang pamamaraan gamit itong pagdagdag ng King's Vita Plus. Dahil itong isang pakete ng King's Vita Plus na 100 grams is good for 50 kilos of feeds na po. Kapag walang sunlight, yung mangyayari sa mga manok natin, magkakaroon ng delay sa pangingitlog at marireduce yung ating daily production. Ka-native, what is the solution of this problem? Base sa mga research, 24 to 48 hours na bubuo yung itlog sa ovary ng ating mga alagang manok. At nakadepende po yan sa breeds or genes ng ating mga alagang manok. Dito sa mga heritage chickens or high-producing chickens is 24 to 26 hours lang. Pero paano kung walang sunlight? 24 to 48 hours na bubuo yung itlog ng mga manok natin sa kanilang ovaries. So dapat talaga, para ma-maintain natin yung 24 to 26 hours na pag-produce nila ng itlog, kailangan natin punuan yung pagkukulang ng mga breeders, which is tayo, no, mga farmers. No? So dapat talaga, gagamit tayo ng mga vitamina. Para sa akin lang ha, kapag hindi ka kasi sumunod sa new technology, may iiwan ka ng mga kakompetensya mo. Dito din ginagawa ko rin, kapag umuulan o masama yung panahon, ginagamot ko na agad yung ating mga alaga. Kasi ayaw ko na maabutan tayo ng sakit. Totoo yan. Dahil kapag nagkasakit yung mga alagang manok natin, alam nyo ba na marereduce yung kanilang pangingitlog? No? Yung iba, kapag malala yung sakit, hindi na talaga mangingitlog. So, marireduce or mababawasan yung production natin everyday. Nakikita nyo ba sa mga layer poultries na yung mga manok nila is merong mga ilaw na dilaw, no? Incandescent, para po matulungan
na mainitan yung kanilang mga manok, which is yun na yung parang artificial heat nila. So, pwede po natin gamitin yon kung wala kayong pambili ng vitamina. Or kung gusto nyo safe na safe yung inyong mga manok dahil nga covered yung plano nyo. Pwedeng covered po yung plano nyo, no? Covered na lahat ng yero yung manukan. Halimbawa, yung lugar nyo is palaging binabagyo. So, dito sa amin, dahil maraming bundok dito, hindi gano'n bumabagyo. No? So, kapag yung lugar na gusto mong manukan is palaging binabagyo, mas advice ko, covered. Tapos, meron lang mga area or kapag mainit yung panahon, pwede nyo silang ilabas. No? Parang ipastol nyo po yung inyong mga alagang manok. Dahil dito sa mga ginagawa naming technique, mas nakakamura kami at marami pa rin yung napuproduce namin everyday. Paano ko nasabing nakakamura ako? Kahit na bumibili ako ng mga bitamina. Marami kasi tayong mga orders na mga sisiw. Pangit naman sa feeling na napapakain ka, tapos hindi maganda yung performance nila. Dito kasi sa atin, kahit na umuulan, chinecheck ko pa rin yung kanilang fertility rate at hatching rate. Dahil sa bitamina, mas gumaganda ang resistensya ng ating mga alagang manok at mas maganda yung performance nila, lalong-lalo na sa production. Hindi ko magagamit yung mga itlog kahit marami pa yan kung puro baog naman. Dahil dito sa ating manukan, may hatching rate tayo na 80% to 95%. At yun yung target natin palagi every batch. Ito naman yung mga natitira kong mga roosters at hens dito sa ating nursery station. By the way, konting-konti na lang yung mga manok natin dahil marami talagang pumapakyaw dito. Kapag gusto nyo maparami yung inyong mga alagang manok, kailangan yung bumili ng incubators. Kapag maulan at naglilimlim yung inyong mga alagang manok, pwede itong mabasa dahil basa din po yung paa ng kanilang mga inahin. Kapag maulan, tumataas din po yung humidity. So, dapat talaga meron tayong hygrometer sa mga incubators natin.